Okay, we're back in our program on Inside Bicol, and our guest for tonight is Arnold Arroyo Clemente. Arnold is someone who stayed a lot of his time in America, and he's now back here in the Philippines, and he stays in Pasacao, no? Earlier na may pag-uulay kami tungkol sa iyang mga business ventures digdi, and saro dyan sa importanteng bagay talaga, not only digdi sa Pasacao, is ini inaapod na power. So siguro apotong taman si Arnold kung ano man experience ninda. Arnold, tell us something. Anong experience mo about the power supply dyan sa lugar mo? Especially ang negosyo mo is ice cream, ano? So it needs a lot of power, no? Electricity. Ano ang mga observation mo? Ang dakulang observation ko dyan, dakulang reklamo mo ini yung pagba-brown out kan pagkakat kan power kan unannounced sa Meralco. An example ko, ang Meralco sa Manila, bago minakat kan power nila, na-publish yan sa newspaper na araw ganyan aldaw maputol kami o ma-repair kami. Sa Pasacao bako san sa Pasacao, sa intero siguro sa intirong Kabikulan, nakimat-kimat sana. Pag saro yan sa mga dahilan kung tanaraot ang mga appliances kan mga tao di sa Bicol. Ako sana, bako sa ng television, air conditioner, refrigerator, nakakaraot yan ning huli sa kusog kam mga brownout na yan. Kung mapaisip man lang mga sinda na o ngayon sa Martes maputol kita o kaya ma-brownout kita, at least ma-unplug ni man so mga appliances. Sa Manila nga ni, ang sabi ko sa Manila, igwa ning announcement na ma-brown out sa aldaw na ini, sa oras na ini. Yun kung may improve ma-improve ang Kasureko. Bako sa Kasureko, ko alam kung Kasureko ang Kasureko to. Kung may improve lang an sa indang pagtaon ng power sa tuya, madakula ang negosyo. Magkakaigo kita ng dakulang negosyo. Bako sa nang kami, gabos sa sarili ng negosyo. Kung brown out, mayong nadaog sa imong kliyente, mayong nadaog sa imong parabakal, ning hulata, madiklom. Okay. Well, ang pakaaram ko dyan is that ang Kasureko has what is called as a Magna Carta of Electric Consumers na yaon dyan naka-explicar, and saro talaga yan na nakalaang dyan na kaipon informaran mo ang mga konsumidor kung narin ang brownout. But I guess ang problema is since ang existing distribution system medyo luma na, so siguro yan dahil na nila na-anticipate na magkaka-brownout, magbabag down ng mga transformer. So, siguro talagang tama ka na kaipuan na si kasunyan kang mga electric bulb. Ang suggestion ko kayan, since dae kaya kan sa tuyang gobyerno o dae kaya kan sa tuyang mga tano taday kita mag-import ni investor na mag-invest sa tuya, na ma-improve ang sa tuyang electrification. Yung bagan dapat, kung dae ta kaya, makakatintabang. Kita ang tabang bakong maraot. Dapat mag-improve kita. Bako kitang paurong. Kahit ba mag-abanti kita. Ang sabi nga ni sa Bicol baga, sugod nga Bicolano. Okay. Well, alam mo, Arnold, is that I remember one time, a few years back, nagkaigwaning pag-aadal dyan sa Kasureko 1. Itong sarong kumpanya na hali sa New Zealand na funded kang World Bank. Mayong binayadan dyan ang Kasureko. That company was hired by the World Bank to study, and pig-adalan yan ang Kasureko 1. If I remember it right, ang nagluwas duman na ang bottom line kung taano to talagang nakadidipisil ang Kasureko, gulpi ang losses, nagapara brownout, is because kaipuan nila ng kapital. They need money, they need capital infusion
tanganing mapakaray ang serbisyo. Because aram mo, kung mapakaray ang serbisyo, makaipon ka mag-value ng mga wire, makaipon ka ng transformer, babaan mo system loss. Pero all of this will need money. And duman sa pag-aaral na ito, may nagluwas na ipuhanin na ng investor. Dahil man sila pwede mag-utang sa bangko, mapautang ta, nalulugi. That's right. So, the only option available at that time, itong inaapod na magkuaning investor, siya nguna ang magbayad, siya nguna ang manihar at a certain period, tangani makabawi man siya sa pagpadalagan. Pero garo to dahil nangyari, garo iba man siya thinking at that time kang board of directors. No? Because, aram mo pag naglaog si private investors, it means to say, sinda ang ma-desisyon, business decision, dahil mo yan pwedeng pakiaraman, ano? So, garo, because of that, while ito si nagluwas, garo si at si board at that time, kuyan, agreeable demand, ito nga ni. Kaya siguro, importante yan na, talagang, you have to face reality na kung maka talaga, you have to. Dapat magagatin tapos sa iba. Araw kan mga arog sa mo, na mga retirees, willing kami mag-invest, digdi, sa tamang paagi. Anong nangyari kaya sa to, digdi? Ang nakikinabang sa mga nyaon sa laog. Bako, dahil ko sabihin kasore ko mismo yan, ha? Basta, ang sabi ko nga sa inda, corruption begins at the top. So, kung maalit na yan, maglaog ang investor sa luwas, at least mamomonitor. So, padalagang kan organisasyon. Yan. Kaya ako, I highly recommend na magkaigutan ng investor sa Tagaluwas. Kita, daita kaya, mayo kitang sintimos na i-invest yan. So, kung may mga investor na madaog, open arms. Ako untayan. Tayan para sa, sabi nga sa Katagalugan, ikauunlad kan sa tuyang banwaan. Ang sabi man kang iba ang apprehension nga. Pag may investor nga, siyempre nga mataas nga ang risk kanta, mabawi man nga ya. But in the model that was prepared in the study, very clear naman na if there's an investor na malaog dyan, dapat ang pagpa-approve ng price increase, aprubahan manggiraray kang mga tao. Kaya bako man sinasabing milit ang mga investor, sasabihin ng mataas, no. Yaon naman sa modelo na kung mapa-increase sinda, kaya pang aprubahan kang mga konsumidor, and they have to prove na talagang ma-increase. Because ang duman sa study, nagkwenduman na actually makakabawi sinda basta they just make it efficiently run and then talagang mag-value ng ako yan. Of course, si investor dahil man yan madyan, kung dahil man nila mababawi, si investment nila. That is very... So, dyan sa indong mga retirees, you are open to that kind of idea, no? Willing kami mag-invest. Basta sakod kami mga investor na madigdi, ang objective me is to give employment. So, pag ang mga investor naglaog na, madakula ang employment. Magkakaigo kita ng gulping employment. Bako magparaasa na lang kita na ma-apply nga ako para sa Dahar, ma-apply nga ako para sa Saudi. Depende yan. Arayo ka sa pamilya mo. Kunyaong ka digdi, empleyado ka digdi, maugma ang pamilya. Okay. Now, let's go to another. Anong naobserbahan mo digdi kang mga business establishment? No? Let's talk about, kasi gulping kita ng mga nagdirigdiman, nagdragman sa mga employment. Pero ang problema garo itong mga sometimes itong nagre-require na SSS. Ano ang kwen mo diyan? Ano ang iling mo diyan? Iyon na nga na sabi ko. Ang kadaklan digdi kan mga employer na-hire sila ng employee on a contractual basis. Masabi nga kaya, i-hire ta ka for 6 months. After 6 months, terminated ka. The reason we hire that is that abo magtao ang mga employer ng friends benefit. Ngunyan, after 6 months, na pig-alit nila, pag nag-re-apply, pig-rehire nila uli. Gusto sabihin, talagang abo lang ka ng mga employer magtao ng friends benefit. Nangyari yan sa Pasakaw.
naglag ako ning sa dit na clinic hospital. Ang pig-hired ko sa mga newly graduate nurses. Pigtatawang ko sila ng stipend. Pig-require ko kan SSS na magbayad ako ng SS based duman sa standard kan salary kan nurses. Ako nga ni nagsakripisyo na nabayaran sa mga newly graduate na nga magkaiko ng experience. Ang ibang nurses dyan na graduate, hindi pa nabayad sa hospital. Maka-experience lang. No ta i-require nila ako na magbayad kan stipend. Ang pigsabi na stipend na salary. Bako, ang stipend is pakonsuelo de bobo sa mga empleyado. Bako yan salary. Stipend is pakonsuelo. Ang mga padi, they call it stipend sa Amerika. Okay. Well, may point ka dyan because aram mo, ang problema talaga baga dito sa Pilipinas is employment. Now, sabi mo nga ni, there's a certain business establishment na willing man sindang mag-create ng negosyo, but of course, sabi mo nga ni, is that they cannot also give na yung mga standard because saradit pa man, and then there are also people willing na stipend lang ang ma-receive nila because maybe they're not also thinking maging regular, pero sabi mo nga ni, requirements man lang. So, ano man ta person sindang magbayad ning ko na even the people working there are also amenable ta pero temporary man lang ang kuyan. Yan nga na yan. Kaya ito nangyari sa Pasakaw. Suminurat ako kay Presidente Gloria, Copy Furnace si Manager Neri, and Copy Furnace si Gordon, Senator Gordon. Nanya ko, ako na nagtataon ng employment, na nagtataon ng stipend sa mga empleyado ko, niki-require nindo magbayad ng standard kang as a nurse salary. Nanya ko, iniyo, pagtao kong ganahan na makaigwan ng experience sa mga nurses. Nya ko, yan, stepping stone yan sa kuya. Kundi, kan pagsurati ko si kuyan, si Presidente Gloria Macapagal Arroyo, Copy Furnace nga ni Neri, saka ki Gordon, garo bagang nataranta si SS na pig-apudan ako na pigkauli ko. Tano man dati nag-arog ka yan. Nya ko, kaipuan, pukawon ka mo, tanasasala ka mo sa mga sa dalan nindo. Nya ko, imbes na magtabang ka mo, pigpapakulog nindo ang buot kan nagtatabang sa indo. Kaya yung kan kaya ngunyan temporary close na sa kuyang clinic ning huli nga nita igo ning kadikit na diferensya. Okay. So mga gayon na nung mga na-experience mo. We'll pause for a while and then we shall continue with our discussion here. Magayon because we're learning a lot from the experience ni Arnold Hill, having stayed away for a long period of time and then nagbalik siya. Kano yung hindi mo man ano may tatabang sa iyang. So don't go away.